Pag tinamaan ka talaga ng depression guys, ang hirap talaga. Katulad ng balitang ito, no? Nanay sinilaban ng 3 anak bago sinunog ang sarili. Netizens na nimbang. Hindi makagit over ang mga netizens sa kalunos-lunos na balitang isang ina sa Santa Maria, Bulacan ang sumunog sa kanyang 3 maliliit na anak. At pagkatapos saka naman niya ito ginawa sa kanyang sarili dahil umano sa depresyon. Ayon sa mga ulat, nadatnang sunog na sunog ang mga bata sa loob mismo ng kanilang bahay sa barangay San Jose Vicente. Kinuwento ng isang kapitbahay na isalaysay paraw ng 6 na taong gulang na anak ng namatay na suspek na siyang panganay na binuhusan sila ng kanilang sariling ina ng gas. Itinakbo sa hospital ang mga bata subalit dead on the spot ang bunso habang namatay naman ang 2 pa kasama ang ina na siya ang umanong gumawa ng panununog. Based umano sa inisyal na investigasyon, ang nabanggit na nanay ang sumunog sa kaniyang mga anak at pagkatapos siya naman ang gumawa nito sa kaniyang sarili sa pamamagitan ng paint thinner. Bago raw maganap ang insidente ay nagpa-blatter pa sa barangay ang ina para ireklamo ang mister at umano'y pakialamera niyang biyanan na pinag-aaway umano silang mag-asawa. Pagkatapos daw magpa-blatter, saka raw isa nakatuparan ng ina ang trahedya. Na-recover naman ng mga otoridad ang basyo ng paint thinner at puspuro na pawang ginamit sa krimen. Sa Batangas daw nagtatrabaho ang mister at tatay ng mga bata na tumangging magbigay ng pahayag at humiling ng privacy na naging paksa naman sa social media ang nangyari. May mga nagsasabing sana raw ay hindi na dinamay ng ina ang mga anak niya. May mga nagsasabi naman na huwag husgahan ng ina at baka may malalim siyang pinagdaraanan. Narito naman ang ilan sa mga reaksyon at komento ng mga netizens. Ang bigat sa dibdib. I know how it feels to be in that situations. Been there. I'm just thankful to God we've made it through the worst and hardest part. Sana ate kumapit ka pa din para sa mga anak mo. Can't blame you too. Fly high angels. Mama must have chosen the easiest way for her. People won't really understand here, lalo na yung mga taong hindi pa nararanasan ang sitwasyon niya. I'm also a mom na nagsasuffer sa mental health ko. Don't be harsh to all the moms out there. Don't be the reason that some children will lose their mother. Sa mga asawa din dyan, huwag niyong bigyan ng rason ang mga asawa niyo para sukuan ng buhay. Please don't misinterpret this post. I am not justifying the mother's action or accusing her for killing her children. My point is to explain a possible reason why she may have ended up doing it. Need talaga ng mga nanay ng matibay at solid support pag ganito I'm so sorry she did not get the support she needed. Sana ako ang na-chat niya para kahit paano napadalhan ko siya. Hindi kami magkakilala pero I think magkapit-bahay kami sa bahay sa Bulacan. Same barangay kasi sabi sa news. Baka sakali kahit papaano naramdaman niya na may nakakaintindi sa kanya. Sa mga nanay na mga may pinagdadaanan, huwag po tayong manghinaan ng loob. Isipin po natin na lagi ang mga anak natin na sa ating umaasa at patuloy na magtitiwala sa ating poong may kapal. 3 inosenteng anghel ang nawala sa mundo, sinunog ng sariling ina at pagkatapos ay ang sarili niya. Isang trahedyang mahirap arukin, pero sa likod ng lahat ng ito, isang napakatinding sakit ang dahilan, depresyon. Depresyon ay totoo, hindi ito dapat binaliwala. At minsan ang panluloko, kapabayaan at kakulangan sa pagmamahal ang nagtutulak sa isang taong sumuko. Kung may kilala kang may pinagdadaanan, kamustahin mo. Baka isang simpleng kamusta ang makapapagligtas ng buhay niya. So ayan ang napakalungkot na balita ngayon. So ayan mga kapatid, mga paps, stay safe and God bless. Mag-pray lang tayo lagi sa poong may kapal.